Tinaguriang hottest city in the Philippines ang Tuguegarao City. Hawak nito ang all-time hottest temperature record na 42.2 degrees Celsius noong April 12, 1912 at May 11, 1969. Nito lang May 23, naitala ng Pag-asa ang 40.8 degrees Celsius sa syudad na pinakamataas so far sa buong bansa ngayong taon. Mistulang mangkok ang Tuguegarao na napapaligiran ng bundok ng Sierra Madre sa silangan, Cordillera sa kanluran at Caraballo naman sa timog. Ang mga kabundukang ito ang humaharang sa malamig na hangin mula sa dagat kaya ang pumapasok na init hindi makasingaw dahil naiipon o nakukulong sa mababang bahagi ng lungsod. Pero dahil sa epekto ng El Nino, halos buong buwan ng Mayo nakaranas ang syudad ng mapanganib na heat index o damang init sa katawan na umabot pa sa 47 degrees Celsius. At kahit sa pagpasok ng Hunyo, nasa danger level pa rin ang naitalang heat index sa Tuguegarao. Kaya naman kanya-kanyang diskarte ang mga Cagayano maging mga turista para di ma-stress sa matinding init. Patok sa mga turista sa Tuguegarao ang tindahang ito ng espesyal na buko halo-halo na may toppings na kakanin. Presentation pa lang abay nakatatakam na at pag natikman na paniguradong tanggal ang init sa katawan. Pinuntahan ko rin ang kainang ito na isa sa dinarayo ng mga gusto makaranas ng authentic na specialty pansit ng Tuguegarao, ang Pansit Batil Patong. Ayon sa tagalutong si Thelma Pamitan, kahit nakapapaso ang init sa syudad, hindi siya magkandaugaga sa pagluluto ng pansit sa walang tigil na orders. Talagang patok siya kahit sobrang init. Opo sir, talagang patok na patok sir. Kahit na mainit, sobrang init. Diyan sila nag-ano sa sa init ng pansit. Diyan sila nasasarapan. Para kay Selva, sulit naman ang pagod dahil marami ang nasasarapan. Pero ingat pa rin siya, lalo't tila niluluto rin siya sa matinding init ng panahon. So pag kunyari nararamdaman mo na sobrang init at feeling mo magko-collapse ka na, anong ginagawa mo? Inom po ako ng tubig, pero wag po malamig. Oh, bakit? Hindi sir. Talagang mag-ano ka sir. Mangingitim yung paningin mo. Kasi parang mabibigla. Opo sir. Ang tagamasa naman ng Miki para sa Pansit Batil Patong na si Jonald Cabanya, di alintana ang matinding init, tuloy lang ang trabaho. Pag nagtatrabaho na ganito katindi yung init, anong nasa isip mo? Pang pamilya na lang sir, para mabuhay yung pamilya. Sa ginagawa mo na to na sobrang init, anong ginagawa mo na lang diskarte para hindi ka mahimatay or hindi ka mag-collapse sa init? Lagi na lang uminom ng tubig sir. Mm-hmm. Po. So, Yun na lang ang diskarte para hindi ka mag-collapse. Tapos pahinga kunti. Mula Tuguegarao, tumungo ang Nation on the Move sa pinakakilalang tourist destination sa Peña Blanca, Cagayan, ang Calao Cave. Dito nadiskubre noong 2019 ang mga labi ng Homo luzonensis o Calao man na tinatayang may gulang na 67,000 hanggang 134,000 na taon ayon sa mga eksperto. Mas matanda ito sa Homo sapiens o tabon man na nadiskubre sa Quezon, Palawan taong 1962 na may gulang na 16,500 hanggang 47,000 na taon. Tanaw naman ang kilala ring Pinakanawan River na dinarayo para mag-swimming at river cruising. So magsusuot muna tayo ng helmet para safe. Importante yung helmet para safe tayo sa pagpasok sa Calao Cave kasi kung may babagsak na kahoy. bato or kahoy, safe yung ulo natin. And let's go!
Kailangang umakyat ng mga turista bago barating ang kuweba sa tuktok. Habang ako'y paakyat, natsepuhan ko ang isang senior citizen habang nagpapahinga. Ano, Nay, kaya pa? Nagpipicture sila. Kaya pa? Kung hindi, kung sasabihin ko hindi, bubuhatin mo ako. Oh, ba't ka natawa? Seryosong tanong yun. Bubuhatin mo ako 30 steps. Oh, First time niyo po dito? opo. Saan po kayo galing ba? Kami Metro Manila. Metro Manila, okay. So okay lang po yun, Mami, kahit ano, sobrang init. Yun ang ayoko, yung init. Yun ang kalabang ko. Pero game na game si Mami sa challenge. Kahit pa kailangan niyang humakbang ng 184 steps bago maakyat ang kuweba. Si Mami ay si Mami ay turning 74 next week. Pero tingnan nyo naman, yung nahakbang niya, ang layo-layo na, oh. 58 steps na tayo. 58 steps na, pero kakayanin. 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 That's Pag the spirit. hindi, Oh. nakaabang si Kuya, bubuhatin daw niya. Dalawa kami magbubuhat. Let's go, let's go, let's go! Nag-cool off na ba yun? Sa apelyido pa lang ni Mami Annie, bagay na bagay ito sa kanyang active lifestyle. Dian. D-E, D-E. capital Y-O-U-N-G. Oh, Diang, oh. Never old, always young. Kaya pala ang apelyido ni Mami ay Deyang. Okay. Dihang, kasi We can move never on? gets old. Okay mo ba? Sige po. Init lang po talaga yung Oh, problema ko. oh. Kasi pag ako ho sa ibang bansa, winter or fall lang ako nagbabiyahe. Oh. Kasi pag ba nagmamakit ng bundok, wala akong problema sa paghinga. Mas kaya ko pa yung high altitude ng Machu Picchu. Na hindi mainit. Yung base camp ng Mount Everest. Oh. No problem. Init. Init lang talaga. Ayan, At kayo po. Pahinga muna kami ni Mami. kalagitnaan na kami sa pag-akyat kaya konting pahinga muna. Kumusta? Kumusta so far? Still breathing. Why pa? Wala pala siyang ibang hangad sa kanyang pagpunta sa Calao Cave kundi makita ang simbahan sa loob. About 15 years ago pa, nakita ko siya una sa isang, I don't know if Facebook was then or somewhere, a picture of it. And I said, wow. I said, I have to see this. Ayan, may hangin na. Ay, salamat. Hindi ko na kailangan gamitin ito. Uy, sarap. Ayan, masarap na yung Pwede hangin. na ba matulog? Ah. Malamig na eh. Mami, yung classmate nyo nandito po. Ma'am, nice to meet you. Ay, kamusta po? 74 From? ho na. Metro Manila po. Lalong nag-enjoy at nabuhayan ng loob si Mami Annie sa pag-akyat dahil may mga kapwa senior citizen siyang nakasabay at nakasalubong gaya na lang ni Lolo na 80 years old na pero matibay pa ang tuhod. Wow, how was it po, climbing? It's very easy. Wow! I'm still strong. Nasa heaven ako. Para nasa heaven na daw. Malamig na ang simoy ng hangin habang papalapit kami sa bungangan ng kuweba. Break! So, 2 1 yes. I did it! I did it! Woo! But thank you to all of the support, the encouragement of everybody. Sige, First, finally. Dream come true para kay Mami Annie na masilayan sa unang pagkakataon ang nakamamanghang tanawin sa loob ng Calao Cave. Kaya naman wala siyang sinayang na sandali at nagdasal sa simbahan. this was my goal for so many years. Almost 15 years I've been wanting to make it here. And finally, I want to thank the Lord for the help and the means to travel and to give me the strength to pursue my goals, my aspirations, and for my family, especially my husband, who is so supportive of all of my travels. Ito naman po web the stalactites and then the stalagmites. Ang pinagkaiba po nito, sir, yung tinatawag po ng stalactites, the letter C, stalac means ceiling, or yung nasa itaas po. Then the stalagmites, the letter G, stalag means ground.
Ground. Okay. Yes, once na nag-meet po yan, sir, ang tawag po namin dyan, column or pillar. So this is the example of column po, ayun, nag-meet na sila, sir. Ayon sa tour guide na si Eliza Danao, walang tigil ang dating ng mga turista sa Calao Cave. Lalo na kapag peak season, sir. Pag peak season po, like Holy Week, sobrang crowded po itong Calao Cave natin, sir. Dahil sa kakaibang ganda ng Calao Cave, may naganap pang kasalan sa loob ng simbahan ng second chamber. Second chamber, they call us the divine area naman po dahil po may chapel. Then tinawag po siyang highest chamber po kasi it takes 162 feet from the ceiling coming to the ground po. Okay. Sulit ang pagod ng bawat isa sa pag-akyat, oras na masilayan na ang mga rock formation sa loob ng kuweba. Gaya na lang ng 80-year-old din na si Consuelo Velasco. Ganda talaga. Very, amazing. And amazing. very, magnificent. Ang suggestion sapat, escalator. Escalator. Gawa ninyo isang tao, 500. Tourist. Sa ilang araw na pakikisalamuhan ng Nation on the Move sa mga Kagayano, pinatunayan nila na ang kanilang determinasyon at pananampalataya ay mas naglalagablab kaysa sa matinding init ng panahon, bitbit ang matatamis ng ngiti at nag-uumapaw na katatagan para harapin ang anumang hamon. Mula rito sa Cagayan, ako si Dominic Almelor para sa Nation on the Move.